Hello guys! Good afternoon! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebee Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, pag-usapan natin kung ikaw ay nangihina na at gusto mo na mag-quit bilang content creator dito kay Meta or kay Facebook. Well, panoorin mo ito, baka sakali ma-motivate ka at bumalik ka sa yung deepest why kung bakit ka nag-start sa Facebook. So, etong video na to ay galing kay Tito Yan. Sobrang tumatama guys yung kanyang motivation dito. At the same time, yung video niya is para sa atin lahat, no? Lahat tayo is nakakaranas ng ganito ngayong struggle kay Facebook. But, pag napanood mo tong video na to, posible na bumalik ka or magkaroon ka ng lakas ng loob ulit. Panoorin natin. Di ba naabot expectation mo sa pagiging content creator? Yung akala mo kikita ka ng malaki, kaso nung andun ka na, hindi naman pala. May mga gumawa ng content tungkol sa hinaing sa pagiging content creator dito sa Facebook. Merong gusto nang tumigil dahil hindi naman daw ganun kalaki ang kinikita. Okay. Merong gusto munang magpahinga kasi lagi daw napapalo ni Meta. Sabi ko nga, every emotion is valid at naiintindihan ko yan. Pero subukan muna natin balikan ang nakaraan at itanong ang isang katanungan na to. Bakit mo sinimulan? Baka kasi na-hype ka lang tungkol sa kitaan. Hindi naman ibig sabihin na kinita niya yan, ikaw din magiging ganyan. I-consider mo muna yung lugar, number of followers, views, audience, at syempre, yung quality ng content. Hindi naman ibig sabihin ginawa nila ng ilang buwan, ikaw din magiging ganyan. Consider mo din yung strategy na ginagawa nila, kaya sila kumikita ng ganyan. Chinek mo ba? Baka kasi andyan yung pagkakaiba. Kung magiging content creator ka, huwag kang umasa solely sa monetization. Masasaktan ka lang, lalo na't nag-uumpisa ka pa lang. Habang lumalaki ang followers mo, pwede ka mag-isip ng ibang way para pagkakitaan yan. Maraming paraan. Depende na lang kung paano mo nakuha yung mga followers mo. Alam mo na, oo, mahirap yan. Ako nga ngayon, nahihirapan. Pero, posible. Huwag mo na sayangin. Ituloy mo na lang pagyabungin. Okay? Natulungan ba kita? Hindi. Yun. Once again, thank you. Tito Yan, naka-follow na ako dito. Ang dami mong matututunan sa mga video uploaded niya. Maraming salamat, Tito Yan. Once again, guys, malinaw na nabanggit dito ni Tito Yan, kung tayo ay ang focus lang is yung earnings, hindi tayo nagpo-focus kung paano mag-strategize, paano nga ba yung ginagawa ng mga creators na kumikita na dito. So, hindi dapat po tayo mag-focus sa earnings. Pwedeng gawin natin itong goal, pero wag po tayong mag-focus. Para po sa akin guys, i-share ko lang experience ko. Hindi po ako nagsimula dito sa pagiging content creator sa Facebook Reels. Way back 2020 po, ako po ay nagko-content na sa YouTube. More on tutorial po talaga yung niche ko. Sa mga Android phone, PayPal tutorial, at marami pang iba. So, dito talaga gusto kong i-content at gusto kong gawin yung ginagawa ko. Kasi guys, para sa akin kung gusto mo yung ginagawa mo kahit wala ka ng oras para matulog, gagawin mo pa rin. As long na ikaw ay makakapag-upload, diba, sa loob ng isang araw. Yan po yung attitude ko na ginawa ko para magpatuloy. So, 2020, 2021, 2022, and 2023. As of this recording, ako po ay tuloy pa din kahit sobrang daming struggles. Nagkaroon ako ng demonetized na account, nagkaroon ng not recommendable, at marami pang iba. Even yung pagbaba ng revenue, ako din po ay naging apektado dito. Pero at the end of the day, hindi po ito yung dahilan kung bakit ako hihinto. May mga reason po kung bakit tayo hihinto, pero balikan lang po natin yung deepest why natin. Tama po si Tito Yan, kung alam po natin kung kailan tayo nagsimula, kung bakit tayo nagsimula. Hindi tayo matitinag kahit ano man yung pagbabago dito sa Facebook Reels monetization. Yun lang guys, share ko lang. Kung ikaw ay nagsisimula na at magsisimula pa lang, again, aralin mo yung sistema. It's a game process. Hindi porket kumita siya, kikita ka din. Tama naman po yun. Pero ano nga ba yung mga ginawa nila para kumita sila ng ganun? Tanungin mo kung tama ba yung way kung paano ka mag-deliver ng inyong content. Nabasa mo ba yung content, partner, advertising, and community guidance policy para malinaw sa iyo na pag meron tayong mga na-upload na hindi pala dapat i-upload,
posible magkaroon tayo ng violation. At ito po yung isang reason kaya nade-demotivate or sumusuko yung iba. Again, hindi po madali pero masaya maging content creator. Kasi nga po, marami tayong natututunan, marami tayong napapasaya sa mga content natin. Yung earnings ko na pinakita sa inyo is not to brag, hindi pang hype, no? But again, to inspire you na merong bonus po talaga na makukuha kapag inuna natin magbigay ng value sa ating mga viewers. Ganun lang naman po, no? Kailangan natin mag-provide ng value. Dapat direct to the point. Kung ano nga ba yung gustong malaman or matutunan ng viewers, ibigay na po kaagad natin. Wala nang paligoy-ligoy. Marami pa tayong dapat matutunan kasi nga po nagbabago yung algorithm ni Facebook or ni Meta. Every day, every week, every month. Ang daming specialist na nagche-check ng ating mga account at tinitingnan kung ano nga ba yung mga video na makakaapekto sa kabuuang sistema, sa mga nanonood at sa community dito sa Facebook. So intindihin natin, hindi madali kasi nga po hindi sa atin itong platform. Bonus lang po talaga kapag tayo ay sasahod, di ba? So sana kung ikaw ay nagsisimula pa lang, enjoyin mo lang, at the same time aralin mo at mahalin mo yung ginagawa mo. Alam ko sa una din walang susuporta, kaibigan mo, kapamilya mo walang susuporta. Tanggapin mo yan. Sinasabi ko lang sa'yo na totoo po iyan. Hindi lang po ako naka-experience niyan, marami na din po mga content creator. Pero hindi pa rin ito yung dahilan bakit ihinto ko itong pag-upload at pagbibigay ng mga experience and tips na natutunan ko dito para lumago yung followers at eventually maranasan yung profit or revenue dito sa content creation. Maraming ways to monetize, but again, tanongin mo yung sarili mo, sino ka ba as a content creator? Ano nga ba yung binibuild mo na identity or brand sa sarili mo? Para mas makita ng mga followers mo or audience mo na tayo ay genuine, tayo ay nagde-deliver kasi gusto natin yung ginagawa natin. Makikita po ng viewers kung hindi gusto yung ginagawa mong content. Mapifeel po yan ng viewers. Kaya I tell you, isa puso, isa buhay, isa isip. At palagi pag-pray natin yung mga goals and achievements natin. Kasi hindi natin to kaya mag-isa. So, kailangan natin may gagabay kasi mahirap yung pagdadaanan natin as a content creator. So yun lang, maraming salamat. Sana marami kayong natutunan sa mga pinanghihinaan ng loob. Again, naranasan ko din yan pero hindi ako nagpatinag, hindi ako minto. Kasi may resulta. Lahat ng gagawin mo dapat pag-aralan, dapat isa puso, isa isip, at isa buhay natin. Thank you so much. See you again sa susunod na video. Kaya don't forget to subscribe and i-hit mo na yung notification bell kapag meron tayong bagong upload. Ikaw po yung mauuna. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye!